Sa mga hindi daw naniniwala kay Sara, bakit daw hindi nyo subukan? Subukan si mong mata? Akala mo sa politika, akala mo sa pagpresidente, akanoon lang kane na pwede mong iluwa pag nainitan kat hindi mo gusto ang lasa? Huwag nyo nang subukan, masisira ang buhay nating mga Pilipino. Bakit kasi kailangan nyo ipilit ang isang politiko na wala naman talagang kakayahan? Ano pa bang sasubukan natin? Ngayon pa lang, subok na natin sa pagiging BP niya kung gaano siya kainutil. Ngayon pa lang nakita na natin kung gaano siya katamad at isang irresponsable nga BP sa Pilipinas. Tamad, brat, takot sa accountability. Tinatakasan yung mga kaso niya na pinaparatang sa kanya. Tapos yan ang magiging presidente mo. Ngayon pa nga lang, gumagawa na nga ng kagaguhan ng mga senador dyan para masulbad na ang problema niya. Vice President pa lang siya. Tinatakpan siya para hindi matuloy ang impeachment niya. O paano pa? Ano pa bang kailangan nating matutunan? Ano pa bang kailangan subukan? Subok na siya ng Pilipino na inutil siyang bilang isang BP. Irresponsable. Wala naman siya nagawa bilang BP, di ba? Kaya nga yung mga dides, pag tinanong mo ano na ba nagawa ni Sara, may nasasagot ba sila? Di ba wala? Pag tinanong mo sila diretso, sige, sabihin mo sa amin dides, ano ba nagawa ni Sara? Meron ba? Wala. Buti pa kami, pag tinanong mo kami anong nagawa ni Sara, may masagot pa kami. Tree planting. Bakit kayo mga dides, pag tinanong kayo kung anong ginawa ni Sara, ba't ayaw nyo sabihin na nag-tree planting siya? Ayaw nyo din sabihin na nagkakating ribbon siya sa mga court, basketball court, sa mga barabarangay. Ayaw nyo din sabihin na namulot siya basura doon sa gitna ng kagubatan. Tinanong ka diba kung ano nagawa niya, bakit hindi nyo yan sinasabi ni DS? Nahihiya ba kayo? Nahihiya kayo na yan lang ang kayang gawin ng BP nyo? Tapos ngayon nangangarap kayo maging presidente, Jimmy Bundok? Ano bang kailangan naming subukan sa kanya? Subukan muna namin kung magaling na siya mag-type sa computer. Subukan namin kung gaano siya kaganda na magbasa ng English at magsalita ng English kung nakakaintindi na siya. Susubukan namin kung gaano na siya kabihasa magbasa ng speech niya pag nagsasalita siya. Susubukan namin kung paano siya sumagot sa mga interview sa kanya. Ito lang bakit tayo mamimili ng presidente na hindi walang ganyan, mga basic lang na requirements yan. Basic lang yan. Pero wala siya, di ba? Pero bakit kailangan ipilit natin? Wala naman talagang kredibilidad. Ganyan pa nga lang, hindi niya nakaya. Paano pa magpresidente? Tandaan natin na siya yung sa education, ng Secretary of Education siya. Di ba nag-resign siya? Hindi niya kinaya. Sinabi nga din niya na hindi niya daw napag-aralan yun O, yun pa lang sa Department of Education, pa lang sumurrender na siya. Paano pa kaya ang pagiging presidente ng Pilipinas? Wag na natin ipilit dahil lang sa apelyido na Duterte, kailangan nating ibuto, ihalal. Marami diyang iba na mas worth it naman, deserving talaga sa posisyon. Uy! Di ba? Kung ang ating presidente napipiliin hindi marunong mag-English, paano yan pagka nagharap-harap yan sa iba't ibang leader? Mano to sa? Matanga-tanga to siya? O tatanungin niya din, do you understand Tagalog? Ha? Baka tatanungin niya, excuse me, do you understand Tagalog? How can you understand my answer? Di ba ganyan sabi niya sa journalist noon? Nakakahiya. Paano tayo makakuha ng investor kung siya ang maging presidente natin kung wala siyang communication skills? Hindi siya marunong umintindi, hindi siya marunong magintindi, hindi siya marunong magsalita. Sa sign language? Ha? Bakit kailangan natin i-push ang tao na alam natin wala naman talagang kakayahan? Tapos ikaw bilang isang Pilipino na DDS, nangangarap ka ng magandang bansa, maunlad na bansa, mayaman na bansa. Tapos yung mindset mo, hindi mo binabago. Yung mindset mo, nabubutuhin mo lang yung tao dahil popular, dahil sikat, dahil anak ni Digong. Sana mamili tayo na may kredibilidad. Yung may mga achievements, may nagawa na. Diba? Hindi yung nakita na natin na wala at hindi naman karapat-dapat, talagang ipilit mo pa. Lulunukin mo na lang talaga kahit alam mong hindi na talaga nakakasuka, napipilitin mo talagang pumasok sa yung bituka. Kung nangangarap ka ng bansa na maganda, nangangarap ka ng maayos na bansa, di maghanap ka ng pinuno
naka-deserving talaga. Ganun lang. Magsisimula yan sa sarili mo. Kung gusto natin ng maayos na bansa, maunlad na bansa, din, huwag kang bubutante, huwag kang maging zombie, huwag kang maging kulto, huwag kang maging panatiko. Period. Ganun lang. Diba? Nakakaya naman sa mga pinapadala natin, mga Miss Universe, dinadala yan sa iba't ibang bansa. Oh, grabe, ang IQ to the highest level. Tapos yung presidente natin, mango. Lugi tayo, mga intern, barangay na, mga pageant, barangay, sa Purok, sa barangay, sa city, sa province na labanan ng mga beauty pageant, dayang English ng mga tanong, to the highest level. Tapos imo BP, hindi marunong mag-English. Imo nga pangarap mag-presidente, hindi marunong mag-English. Sabihin nila, bakit? Lahat ba na nag-i-English matalino? Pag sinabi bang marunong ka mag-English, matalino ka na? Ay, hindi naman Pero kailangan yan. Kung ikaw ay isang presidente ng isang bansa, kailangan yan. So, paano ka makipag-communicate? Sign language? O sign language ka to sa ibang country? Hindi puta, tigil-tigilan nyo na yan mga didis. Uminom kayo ng gamot kasi ay, palala na palala yung disease virus nyo. Malapit na 2028, sana magbago pa yung isip nyo para naman gumanda yung bansa natin, di ba? Ilungga diha nga nang